Paano mag-print ng SSS Employment History gamit ang ating mobile phone? So alam ko marami ang nangangailangan ng employment history or kahit na yung kabuuang static information. So marami tayong video regarding SSS, lalong-lalo na yung kung paano din mag-print ng SSS contributions. But in this video, yung pag-uusapan na lang, yung ituturo ko lang po sa inyo ay kung paano mag-print ng SSS Employment History, lalong-lalo na hindi ito available sa SSS mobile apps at bago na yung interface or bago yung website ng SSS. So kung kailangan mo to mapa-local man or mapa-abroad, kasi yung ibang nag-abroad ay nare-require din po ito sa mga agency. So this video ay para po sa inyo, sana ay makatulong. So umpisahan na kagad natin. So dahil hindi nga po available ang SSS Employment History gamit ang SSS mobile application, kaya dapat ay mag-open tayo ng browser gamit ang Google or Google Chrome. So, mag-open po tayo niyan sa ating cellphone. Pagkatapos ay i-type lamang po natin itong my.sss portal. Pero bago ang lahat, kailangan po ay meron na kayong online account sa SSS portal. Para po sa mga hindi pa nakapag-register or wala pang account, panoorin niyo po ang ating video na dito lamang po sa ating YouTube channel kung paano mag-register or kung paano gumawa ng SSS account sa online. So pagka-search mo na nga nitong my.sss portal, bago mo yan i-click, ay magtungo ka muna dito sa bandang itaas, katabi nung kung saan ka nag-type kanina sa tab. Meron dyan 3 dot, i-click mo muna yan bago ka magpunta ng my.sss portal website. So i-click mo muna itong 3 tuldok na to. Pagkatapos ay i-click mo itong desktop site. So hanapin mo yan, scroll mo yan pataas, makikita mo itong desktop site. So, siguraduhin na naka-check itong blue na box. So, pindutin mo lamang itong box para magkaroon siya ng blue na check. So, dapat naka-desktop site po tayo. So, kung naka-check na ang desktop site, so, pwede na natin i-click yung kanina, yung my.sss portal, at makikita na natin itong data login. So, i-type na natin ang ating username at ang ating password. So, huwag niyo kalimutan ang inyong password dahil kailangan po ninyo palagi yan kapag kayo ay nag-access ng SSS website. So, syempre, kung nakatype na ang password at ang username, click na po natin ang login. So, hihingihan po tayo ng one-time PIN or one-time password. So, sana ay nakaset na ang inyong one-time password sa inyong SSS account para siguradong secure po ito. So, meron din po tayong video niyan kung paano, nandito po sa ating channel. So, makikita na nga po natin ang ating dashboard once nakapag-login na tayo. At dito sa itaas, meron yung 3 linya dyan sa bandang itaas kung saan makikita mo ang menu. So, i-click mo yan. Pero bago yan, kailangan mo munang i-click itong I agree. Pagkatapos, ay ma-open mo na ang menu. So, hindi nga po pala natin nasali sa ating screenshot, pero dito sa pagka-click mo ng menu, kasunod ng dashboard ay makikita mo ang member information, diyan ka po kapasok. So pagkapasok mo sa member information, makikita mo na ang iyong mga details bilang miyembro ng SSS. So maraming nakasaad diyan. Halimbawa ang iyong personal information, kaya i-scroll mo siya pataas ng pataas hanggang sa makita mo itong pinakadulo na coverage history. So, ito ang iyong employment history. Hindi ito nakasaad ang iyong mga previous company na napagtrabahuan. Simula na ikaw ay maging cover ng SSS or simula na ikaw ay mag-umpisang maghulog sa SSS. So, kung nakita niyo na ang coverage history, balik ulit kayo doon sa pinakaitaas kanina, itong 3 tuldok, kung saan kayo nag-open para sa desktop site. I-click niyo ulit yan. Hanapin po ninyo itong share. Pag nakita nyo na ang share, i-click po ninyo yan. So, hindi din natin na-include sa ating screenshot. Pagka-click nyo po ng share, meron po kayo makikita sa pinakaibaba na may option dyan na print. So, i-click nyo po ang print at ito na yung lalabas. So, automatic, meron na napiprint na ang inyong employment history or ang inyong coverage history. Pwede din ninyong pindutin itong bilog na blue na merong nakasulat na PDF. Kung gusto niyo itong i-save as PDF file kung wala po kayong internet sa bahay. So, once naka-save na po as PDF file, makikita niyo po ito sa inyong downloads or sa inyong files sa inyong mobile phone.
at pwede nyo na po itong i-print sa labas kung saan merong printer. So yun lang po sa video na to. Sana ay nakatulong po sa inyo, lalong-lalo na yung mga nangangailangan po talaga ng SSS Employment History. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga karagdagang videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future.